Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Nako, ito po. Ito po nakikita nyo sa screen mga kababayan ay isa pong Hummer. Nako, yan ay napaka-pet malung sasakyan, grabe. At napag-alaman na ito ay bulletproof mga kababayan. Tindi Hummer. Nako, ito papakita ko sa inyo yung ilan sa mga kumakalat ngayon na video sa Reels. Ito mga kababayan, ay yung nasa ating screen, Ganda. At meron pang convoy, Oh. Nangyari dito mga kababayan, ayan, watch, MMDA SOG SF Head Gabriel Go caught a vehicle belonging to, kanino ba yan? Former Governor Chavit Singson of Ilocos Sur as it was passing through the bus lane. On EDSA in Cubao, Quezon City. This happened during their operation on Monday, April 8, 2024. O kani-kanina lang to, it's. So nahuli, pumasok ng bus lane. Pumasok ng bus lane. Ito, tingnan nyo. Ayan, pumasok ng bus lane. Ayan, pet malung Hummer ni Chavit Singson. Grabe, Grabe yung sasakyan, Grabe, sobrang ganda no? Sobrang ganda nung sasakyan. Ito yun, silipin natin sino. Oh, yun Si Chavit. Alang nahuli si Chavit Singson, pumasok sa bus lane. Pumasok yung kanyang Hummer, yung pet malung Hummer na yan. Grabe. Ibang klase Intindi pa naman ng Hummer na yan, grabe. Alam niya, bibihira lang may mga Hummer na ganyan, mga bulletproof. Alam ko si Pacquiao meron yan, si Coco Martin. Pero sa tingin ko, pinaka-pet malung Hummer, itong kay Chavit Singson. Talagang yan, talagang bulletproof. Nakatingnan nyo naman yung itsura, grabe. Kaya lang, pumasok sa bus lane. Okay na pumasok sa bus lane. Grabe, laki So pumasok sa bus lane, siya nasita. At etong si Chavit Singson naman mga kababayan, ay willing naman siyang makipag-cooperate at magbayad. At siya natikitan. Hindi ito yan, dito. Ito. Wala, nasa na ba yung Hummer ni Chavit? Nasa na ba? Ay, inaabangan sa bus lane. Ayan yung bus lane Ay, hindi pala yung bus lane. Ano ba to? Ayan, ito. Yan, nahuli sa bus lane. Yung Hummer ni Chavit. Grabe. May paliwanag naman si Governor Chavit Singson dyan. Ano nangyari? Paano siya napunta sa bus lane? Hindi naman siya nagdadrive Nagdadrive syempre yung driver niya. Alam naman nila na mali yan di ba? Alam naman nila na mali yan. Kaya etong si Chavit Singson naman ay naglabas ng kanyang statement at apology, mga kababayan. Dahil nga dito sa kanyang nagawang bus lane violation. Actually, hindi po siya, yung driver po niya, hindi ko alam kung ano mangyari sa driver nito. Pagkatapos na itong violation nito. Basahin ko lang ito, bago natin pakinggan yung public statement at apology ni Chavit Singson, basahin ko lang muna itong kanyang caption. Dito mismo sa kanyang Facebook account sabi public statement and apology of Honorable Luis Chavit Singson regarding the bus lane violation. Honorable Luis Chavit Singson would like to apologize for overtaking in the bus lane, which he admits that it is wrong, and told the MMDA enforcers to give violation tickets to his drivers. So, drivers, bakit drivers? Kasi convoy. Convoy yung convoy yung pumasok dun sa sa bus lane. Kaya lahat may ticket yung kanyang mga drivers. The former governor also explains that the vehicle has no plate number
but has complete registration papers because it is a newly made vehicle by BMW o Baluarte Motor Works, an armoring car solution company owned by Honorable Luis Chavit Singson. Wala daw plate number. Ayan, kung mapapansin ninyo sa ating screen. Ayan mga kababayan, wala pong plate number. Ang nakasulat lang dito, Baluarte. So ito palang armoring car solution company. Kasi ano to bulletproof to mga kababayan. To talagang ito parang armor armored car o armored vehicle at talagang ano to bulletproof. Ang gumawa pala niyan ay Baluarte Motor Works BMW. Na ang nagmamahari din ay siya din. So, kompleto naman daw yung papeles, wala lang plate number. Pero violation na naman 'yan, di ba? Walang plate number, but meron kang papeles but wala kang plate number. So malamang huli na naman 'yan. Honorable Luis Chavit Singson would also like to congratulate the MMDA officials for doing a great job and treating everyone equally. And he would like to give 100,000 pesos prize. Mamimigay siya ng papremyo doon sa mga nanghuli sa kanya. Ano to alam nyo to, tawag dito damage control. O damage control para medyo gumaan-gaan yung violation o kaya yung galit ng tao dahil sa katulonggisan nila. Pinapalabas na siya ay mamimigay ng 100,000 piso premyo doon sa nanghuli. Ito nga, true. Aside from violation fine, aside from the tickets, violation tickets, yan, mamimigay siya ng 100,000 pesos pa premyo. Damage, tawag doon, damage control money to the officials who caught him through Chairman Romando Artes. Ayan mga kababayan yung nangyari kay Chavit. Pakinggan natin itong kanyang statement. Magandang oras po sa inyo lahat. Gusto ko lang... Nalito na. Magandang oras daw. Anong magandang oras? May hangover pa. Meron pang kumbaga parang jet lag. Jet lag doon siya nangyari. Pinasok ba naman yung bus lane? O sabi niya magandang oras daw. Talaga ito si Governor. Sige. Po magpaliwanag sa nangyari kanina na nahuli sa bus lane. Yun po, I'm very sorry. At hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas. Nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. Oh, papalusot pa Ito sorry ka na nga, nagpapalusot pa Okay na yun Mali na yun, pumasok kayo sa bus lane. Kahit pa nag-overtake, kahit bukas yan, bus lane pa rin yan. Okay na magsusorry ka naman para pang para pang nangatwiran pa Wag ka na mga twiran, Governor. Mali talaga. At ito naman, inamin naman ni Governor Chavit And my congratulations sa mga tiga-MMJ na nakahuli. Hindi po ako galit doon. Bakit ka magagalit? Ikaw may kasalanan Magagalit ka pa. Kaya ka namimigay ng 100,000 kasi nga damage control para hindi masyadong maraming magalit sa kapalpakan ng driver ninyo. Di ba? Okay na yun, Gob. Naiintindihan namin mali talaga yung ginawa ninyo anong driver ninyo. At ngayon namimigay kay 100,000, syempre pampalubag loob. Pero wag mo na sabihin hindi ka galit dahil hindi ka dapat magalit. kasi mali ka, Gob. Bigyan ko sila ng reward Baka kala lagay, hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko yung si Chairman Artes na bigyan ko ng premyo mga nakahuli sa akin, bigyan ko ng 100,000. Aside sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari. Hindi po namin sinasadya, hindi dapat tularan. At saka isa pa, yung plaka, walang plaka yun, bagong gawa. Gawa kasi kami ng, ang tawag namin doon, BMW yung gumagawa, Baluarte Motor Works, ng bulletproof cars na... Ayan, Pet Malo. Grabe, bulletproof cars. Grabe, bulletproof. Ibig sabihin yan, talagang panggera yan. Ito dapat ilusob sa China.
Grabe, no? Siguro kahit salamin, lahat yan. Grabe, hindi tatabla ng bala. Ah, Iba-iba pala eh. Dami. Iba-ibang style. bago, kaya wala pang plaka. Meron, may mga papeles na pero hindi pa na-retro dahil tinetest pa yung mga yun. Marami kami ginagawang mga bulletproof na kung anong order nung nagpapagawa, made to order kasi yun, kung anong itsura gusto. Naku. Nag-promote pa. Nag-promote pa si Governor Chavit. Pinromote pa niya yung negosyo niya. Yung pagkakataon, kinuha niya yung pagkakataon para mag-promote, pinopromote niya ngayon yung kanyang business. Yung kanyang Baluarte Motorworks BMW na gumagawa ng mga armored vehicles, yung mga bulletproof. Ayan, pinopromote. Promotion. Sinabayan ng promotion. Ni Governor Chavit. Gusto nila, yun ang ginagawa namin. So wala pang plate number yun, pero meron nakarehistro yun, marerehistro yun. Yun lang po, inuulit ko, I'm sorry what happened, hindi dapat gayahin. Hindi talaga. Hindi dapat tularan at wag nang magpalusot. At ako, aside sa multa sa lisensya, gusto ko magbigay ng premyo sa mga nakahuli through Chairman Artes. Yan ang tawag po dyan, damage control. O pasensya na po, I'll be giving 100,000 sa mga nakahuli. Salamat. Okay, yan. Nakakatawa naman. Pero inyo nahuli, pumasok sa bus lane, walang plate number. At tapos syempre, nahuli, hindi daw siya galit. Syempre hindi ka naman dapat talaga magalit kasi kasalanan mo. At pagkatapos, mabibigay siya ng papremyo, pabuya o premyo doon sa nanghuli dahil kumbaga very good, job well done daw. Pagkatapos ng pinromote yung kanyang business. Yung mga gusto magpagawa, made to order daw yung bulletproof na sasakyan. Na-promote niya pa. In fairness to Chavit Singson, siya naman ay humingi ng sorry at talagang sinabi niya na mali siya at hindi siya dapat tularan. Kaya huwag niyo tutularan. Si Governor Chavit. Hindi, actually, kasalanan ng driver. Hindi naman siya nagda-drive eh. Ewan ko kung nabatukan na ni Chavit yung driver niya. Well, anyway, yun lang mga kababayan. I-share ko lang sa inyo. Itong nangyari kanina dyan sa EDSA. Ito pong si Chavit Singson pumasok po sa EDSA bus lane. Hindi lang po isa, kundi yung convoy. O di lahat ng driver niya may ticket na. At ayun, syempre, damage control. Nagbigay siya ng 100,000 dun sa nakahuli. Papremyo daw. Sana all. Alright, so yun lang ang mga kababayan. Tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.